At mga boss, nagiging mainit na usapin na naman ang patungkol sa same-sex marriage kung saan nga kahapon, kung maalala kahapon, yung mga leader ng simbahang katolika ay nag-come up na talagang tinututulan nila itong same-sex marriage. At para pag-usapan natin yan, makakasama natin ngayon ang batikang litigation lawyer, ang ating paborito na si Attorney Maris Manalo. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong dalawa. Batikan eh, no? Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng Good Morning, Boss. Yes. Yes, Attorney, sa usapin po ng same-sex marriage, dito po sa Pilipinas, alam naman natin na hindi pa ito inaalaw ng batas. Pero, Attorney, meron na bang Pilipino o dito sa Pilipinas na insidente na may nag-attempt na magpakasal ng parehas na nakasarian? Okay, yung nagpakasal na, yung nag-attempt, marami na. Pero whether or not ina-allow ng batas natin, syempre hindi. Pero mayroong mga nag-attempt na rito na, alam mo, kasi di ba ang kasal, according sa ating batas, ito ay dapat babae at lalaki. Such that kung pareho kayong lalaki, hindi po pwede. Kung pareho kayong babae, hindi po pwede. Pero mayroong mga nag-attempt na i-correct nila ang kanilang birth certificate para lumabas na sila ay, for instance, itong kaso ni 2007, yung Silverio versus Republic, nag-decide ito Supreme Court eh. Kasi ito naman, yung sa kanya is lalaki siya, may gender. Ngayon, gusto niya magpapalit, nagkaroon siya ng sex reassignment. So, nagpa-transplant sa Bangkok, nagkaroon ng sex reassignment at pati siya, nagsasaksak siya ng mga hormones. So, ito na ngayon, naging siyang transgender. Yes. So, magpapakasal siya. So, anong nangyari? Gusto niyang, syempre para ma-recognize ito sa Pilipinas, gusto niyang palitan yung kanyang birth certificate. Syempre para palitan yung pangalan niya, and then, parang from Rogelio to Meli, and then from male to male. And then inalaw to ng ng RTC, pero pagdating sa Supreme Court, hindi pumayag ang Supreme Court. Kasi yung sabi ng Supreme Court, what determines yung gender ng tao o yung kasarian natin, yung pong pag tayo ay pinanganak. At hindi mo pwedeng baguhin iyon sa pamamagitan lamang ng pagpapa-change ng iyong gender o yung kasarian sa yung birth certificate. Bawal it, especially kung ang cause nun o kung nagpapa-change ka dahil nagkaroon ka ng sex reassignment. O in other words, merong hindi yung natural, hindi yung basta nangyari, kumbaga merong through the help of medicine, yung sa mga doktor. Oo, ayun. Ito kasi, Audrey, gusto lang din idagdag, no? Kasi ako naman, ang alam ko talaga, pag ikaw ay nagpapalit na ng kasarian, automatic na yun sa lahat ng legal papers mo, like birth certificate, passport mo, iba na rin yung kasarian mo. Like for example, from male, automatic female ka na. So ngayon, alam na natin na hindi pala to pwede. Kailangan i-apply at hindi rin papayagan. Hindi papayagan. Kasi nga, di ba, hindi mo po pwedeng palitan yan, yung kasarian. Kasi, lalo kung talagang ipinanganak ang lalaki o babae, tapos nagpa-change ka lang. Yung kumbaga, through sa medicines, yung nagpa-transplant ka, bawal po yun. Hindi po yun i-recognize ng ating batas. Kasi ang daming tatamaan, that's against public policy. Alam mo, kasi pag inalaw yun ng Supreme Court, pwede na sila magpakasal. Kasi lalabas na doon sa birth certificate nila, married, isang dating male, naging female na. Siyempre, yung isang male. So, pwede na. And hindi po pwede yun. Kasi nga, bawal. Okay. Attorney, ito po medyo bibihira yung ganitong kaso. Pero may mga pinanganak na dalawa po ang kasarian. Hindi ko lang alam kung ano yung scientific na tawag doon. Paano po yung kaso nun? Siguro yung sinasabi mo, yun yung male hype, anyway, masyadong nakakabulal eh. Pero meron na po nangyari na ganyan dito sa Pilipinas at ito po ay nakarating na sa Supreme Court. Ito yung kaso ni Jennifer Republic versus Jennifer Kagandahan. This was decided by the Supreme Court in 2008. Ang sitwasyon dito is that nung bata siya, ipinanganak siyang lalaki, pinanganak siyang babae. So, ang pangalan niya is Jeffrey. Parang yung... Si Jeffrey Laude, parang gano'n. So, pero nung lumalaki na siya, mga 6 years old, naiiba na yung kanyang, yung development ng kanyang body. And nung nag-reach siya ng puberty,
umiba na talaga. So, kumbaga, yung kanyang pangangatawan na babae, yung kanyang ovary hindi na nag-develop, kumbaga yung male hormones mas marami. Such that pagdating ng panahon na nasa edad na siya, iba na yung kanyang, di ba, yung lalaki na siya, in other words. So ngayon, ang ginawa niya is, gusto niya i-correct yung kanyang pangalan at yung kanyang kasarian sa kanyang marriage, sa kanyang birth certificate. And you know what? The Supreme Court allowed. Diba? Yung isa hindi inalaw. Pero dito inalaw ng Supreme Court. Bakit? Kasi ito different. Meron siya ditong sakit na tinatawag na, basta it's congenital eh. Wala, kumbaga, it was the nature that took its course. Wala siyang isinaksak na kung ano-anong mga hormones. Wala siyang pinatanggal. Wala siyang pinatanggal. Kumbaga, kasi dalawang kasarian niya at mas develop yung pagkalalaki, pinatanggal niya isa, siya yung namili. Kasi dalawa to present sa akin, mas pipiliin ko na maging lalaki. Kasi pati yung damdamin niya, pati na kasi yung hormones na iba na talaga, mas malaki yung bigat ng hormones ng mga lalaki sa kanya. Kaya pinayatan siya ng Supreme Court. At there was meron nag-testify dito na doktor, an expert witness, na talaga nagsasabi na yung kanyang anatomically, by anatomy, biologically, this person is really a man. Kaya inalaw na Supreme Court. Okay, ulitin lamang po natin, Carla. Dalawa yung kaso. Okay. Yung isa ay talagang nagpatanggal or nagpa-sex change at naging transgender. At ito naman, natural process. Kaya pinayagan. And itong ganitong klaseng tawag dito, disorder is 1 to 18,000 na katao. So, bihira, very rare. Very rare yan. So, dun, siguro iba na ang kanyang pagkatao. Pero yung magpapa-sex change tayo, sex reassignment, hindi pa kaya siguro ng ating kultura na i-allow. Yan sabi nga ng Supreme Court, kung i-allow natin na magkaroon ng change of gender or change of name because nagkaroon ka ng sex reassignment, hindi kami ang sagot, sabi ng Korte Suprema. Dapat magkaroon ng batas dito, so ang mga legislators ang dapat gumawa niyan. Which, I don't know kung makakalusot sa atin, sa simbahan, of course. Catholic nation po tayo. Pero, attorney, sige nga, pakiliwanagan kami. Ano po bang consequence nito sakaling payagan? Pag inalaw mo yan, syempre, una, pwede na siyang ikasal sa dating kapwa niya lalaki, di ba? Which is not allowed. Kasi nga, ang kultura natin is hindi pa natin tanggap na magkaroon ng same-sex marriages dito. And ikaw ba, Audrey, pero hindi na kita tatanungin dyan. No. Sige. So, hindi pa po pwede. Kumbaga, and maraming tatamaan. Ang ating, ang sinasabi rin ng mga opposed dito is that, yun daw, definition ng kultura natin sa family, kung saan ito ay may lalaki at babae bilang ama at ina, maiiba. Maiiba yung konsepto ng pamilya. Tsaka may iba din yung konsepto ng kasal. Tsaka it will give way din daw dun sa sinasabi na, di pagkatapos yan, you will allow also a marriage between a man and an animal. Kasi baka gumano na, alam mo naman ang pag-iisip ng tao. Pero dun naman sa mga para sa same-sex marriages, alam niyo naman, kasi yung hindi daw pag-allow dito is parang discrimination. May discrimination sa kanila. Kasi kung yung mga benefits na available sa mga lalaki at babae na kinasal, hindi nila magagawa, hindi nila pwedeng mai-avail. Tsaka ito din daw ay parang yung kanilang freedom of religion, yung freedom of choice, hindi na, na-violate doon. Kaya masyadong maselan. Pero since ito nga, maselan po siya, attorney, sa tingin niyo po ba, ano pong future nito? Magkakaroon po ba sa tingin niyo ng batas? Ano pong chances nito sa isang Christian country? Sa isang katolikong bansa katulad natin, 80% to 90% mga katoliko. Siguro hindi sa ngayon pa. Okay? Hindi pa sa ngayon.
Actually, sa ibang bansa, sa Amerika na lang. Ilang states? Di ba? Oo, Kailan dito. lang yung 2013 lang. Actually, question lang, although ina-allow yan sa ibang estado. There are mga 16 na estado lang ng Amerika ang nag-a-allow niyan. Pero meron pa rin pagkakataon kung saan, kahit ina-allow, hindi mo pwedeng i-avail yung mga benefits na available sa mga married couples na babae at lalaki. Kaya ito lang kailan lang, noong 2013, na sinabi ng Korte sa Suprema na unconstitutional, yan dapat i-allow nyo. So, lalo kung pinayagan sila ng kanilang estado na ikasal, kasi kumbaga in-recognize sa same-sex marriage, i-allow nyo yung mga benefits. Pero dito sa Pilipinas, siguro parang China rin, hindi pa ho siguro sa ngayon, pero patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng ating mga kapatid, kababayan at kasama, kapwa Pilipino na mga LGBT, na syempre magkaroon pa rin ng same-sex marriages. Kasi lalo ang kanilang panuntunan dito ay pagmamahal ang nagbabound dito sa mga couples na ito. Alam niyo, mga boss natin yung nanonood, ito po yung talagang mahabang debate ito at talagang dalawang panig yan. Tinitignan din natin kung ano yung mga karapatan ng mga LGB. At sa isang Catholic nation naman, talagang medyo mahirap pang tanggapin para sa atin. Even sa aming mga kalalakihan. Hindi mo matanggap. Hindi ka pa open. Marami pa, kumbaga, hindi lang naman ikaw, marami pang hindi open sa mga ganitong klaseng issues. Kaya patuloy na magiging usapin yan sa mga susunod pang panahon. Maraming salamat po, Atty. Maris Manalo, sa inyong panahon at lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Thank you sa inyo at sa susunod muli. Oo, bitina naman Uy, tayo. Isa Liton, happy birthday tomorrow. Oy, Happy birthday! Advance happy birthday, Isa. Nako, mabait na kapatid natin yan dito sa PTV. Oo.